Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, matindi itong pag-uusapan natin. Marcoleta, biglang bawi matapos hamunin. Dapat si Piluka ang isuko sa China at mga traidor na maka-China, iisa ang naratibo. Grabe mga kaibigan, biglang bawi itong si Piluka matapos hamunin ni Commodore Tariela na sumama sa Isla Pag-asa. Wala daw siyang intensyon na isoko ang lupang atin. Talaga ba? Kaya pala pati anak ni Marcoleta ang lakas kumuda kontra sa mga lumalaban sa mga dayuhang gahaman. Kaya naman, buwelta ni attorney ang mag-amang Piluka ang isuko sa China. Maski si Senator Lacson kinastigo ang galawan ng mga traidor na gustong lumason at ibenta ang Pilipinas. Nako mga kaibigan, abangan nyo yan. Ang linaw po ng pagpapaliwanag na kahit anong panlilin lang, abay talagang pinalamon ng katotohanan itong mga traidor sa bayan. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Biglang bawi itong si Marcoleta sa kanyang mga sinabi matapos hamunin ni Tariela. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pahayag na ito ni Senador Rodante Marcoleta. Kalaunan ay pinabulaanan ni Marcoleta ang mga pahayag na ito matapos makatanggap ng mga kritisismo na tila kinakampihan niya umano ang China at binansagang isa sa tinaguriang China Tours kaugnay sa sigalot sa laot. Paliwanag ni Marcoleta, his statements were taken out of context. Ang iginigiit niya umano ay operational concerns at hindi nananawagan na isuko ang Philippine territory. Hinamon naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mambabatas na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Makikitaan niya dito ang sitwasyon doon, kabilang ang Pag-asa Island kung saan nakatira ang maraming Pilipino. Wala pang sagot si Marcoleta sa hamon ni Tariela. Ngayon mo ipakita, Senador Marcoleta, na hindi ka maka-China. Sumama ka sa hamon ni Commodore Tariela. Di po ba? Tapos, doon ka magpaliwanag. Oo, doon po kayo magpaliwanag sa harap ng mga kababayan natin na ang Kalayaan Island Group ay hindi atin. Ito po kasi yung sinasabi ni Marcoleta. Bakit daw tayo nagkakagulo? Ito pakinggan natin mga kaibigan, saglit lang ito. Si Commodore Tariela po is the head of the WPS Transparency Group Office. He was not as transparent as he should be in explaining to you and to our people that Talaga our ba? exclusive economic zone and West Philippine Sea are two different animals. Alam po ninyo kung ba't tayo nagkakagulo, nagkakaproblema? Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Incidentally, Mr. Chairman, itong apat na features na occupied ng ating bansa, they are way beyond our EEZ. Wala po sila sakop ng EEZ. Kasi po, kaya po nagkakaroon ng pagtatalo. Hanggang ngayon, baka akala po ninyo, nandun sila sa EEZ. Wala po. Malinaw po yan ha, yan ang sabi ni Marcoleta. Pero mamaya mga kaibigan, sasagutin natin yan. Sumama muna po kayo, no? Piluka. Sama po kayo at ipaliwanag nyo sa mga kababayan natin na nandyan sa mga islang yan. Kasi pag hindi kayo sumama sa hamon ni Tariela, lalong maraming magdududa na isa po kayong maka-China. Nakasama sa mga nagpapakalat ng kanilang propaganda. Tuloy po natin to. Sa gitna ng mainit na panibagong palitan ng mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea, ayon kay AFP Major General Mike Lohico, gumagana raw ang propaganda ng China kapag nag-aaway ang mga Pilipino mismo tungkol sa Filipino interests. Anya, hindi war machines, kundi naratibo ang panlaban ng China sa Pilipinas. Dagdag pa ng general, magtatagumpay anya ang propaganda war ng China oras na magkaroon ng pagdududa ang mga Pilipino sa kanilang sariling mga karapatan at sa international law at ipahiya ang mga nagsasalita laban sa pang-aabuso. Para sa abogado na si Attorney Wilfredo Garrido, imbes na isuko ang KIG, si Marcoleta na lang daw ang isuko. Gusto ko yun, attorney. Oo, si Piluka na lang ang isuko kasama ng mga China Tours at DDS Chinong Resman. Di po ba? Tama yan, sila na lang yung isuko natin. Oo.
Ay nako talaga, oo. Hindi naman sang-ayon ng kapwa senador na si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa sinabi ni Marcoleta na pagsuko sa KIG. Banta raw sa national security ang mga Pilipinong ibinebenta umano ang bansa para sa pansariling interes. Anya, homegrown traitors ang mga ito at karaniwang source ng intelligence information. Giit ng senador, dapat lang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa panggigipit ng mga dayuhan. Ganyan dapat, di ba mga kaibigan, ganyan dapat ang tindig at paniniwala ng isang senador na ipaglaban ang sariling atin. Hindi yung isusuko mo na lang tapos pag binatikos ng mga kritiko, ang daming dahilan. Oo mga kaibigan, tapos minsan pikunin at namimersonal pa yan. Oo. Kaya naman heto mga kaibigan na matinding buwelta ni Atty. Castro at ni Senator Lacson sa mga pahayag ng mga Chinators at ng mga maka-Chinang duwag. Kapwa Pilipino ang inaangat interes na ibang bansa. Ano nangyayari sa ating mga, di ba, hindi ito yung normal na Pilipino na mapagmahal sa bayan. Totoo. Ano to, dahil ba, sabi ko, parang gremlins? Na pag naambunan, dumadami sila. Instead na pagpursigihin na may paglaban kung anong meron tayo, wala. Pamigay na lang. Way back. Na ito ay nadiskubre nga ni Coloma. Diba? Nadiskubre ito ni Coloma. At nung madiskubre ito, syempre dapat kung kanino, kung sino nakadiskubre. Nagkaroon ng kasunduan, ibinigay ito sa Pilipinas. Kaya po, nagkaroon ng Presidential Decree 1596 noong 1978. So the Philippine government ni-recognize yung legitimacy sa importance nung claim ni Coloma. Sa kayo magsasabing, dumadaan ng China, bakit? Nandun ba kayo nung panahon na yon? Nakita nyo, dumadaan ng China para mag-trade dyan sa lugar na yan. Diba? Yung ibang mga Pilipino ngayon, di ko alam control to, robot or what? AI, di ko alam. Pero kung ganun yung iniisip mga kakli, para lang maipamigay natin yung atin, anong klaseng Pilipino kayo? Diba? Traidor. Hindi tayo nakikipag-away sa China mga kakli. Yes. At yan din ang gusto ng Pangulo, diplomasya. Pero kung ano naman yung atin, huwag nyo naman ipamigay. Kaya Ano to, nga. kaduwagan? Naambunan? Anong meron? Diba? Mag-amang Marcoleta. Ito na ipaprovoke. Diplomasya nga ang gusto ng Pangulo Pero wag naman kayo maging duwag. Hindi naman natin gera, hindi gera ang gusto natin. Pero ipaglaban nyo naman, ito. Ito yung mga salita ni Congressman Paulo. Kung sakaling gerahin tayo ng China, bakit? Bakit laging yan ang mga iniisip nyo, gera? Naglalaban lang natin yung karapatan natin So, pag yan ang iniisip nyo na sakaling gerahin tayo ng China, di lahat na lang dito sa Pilipinas, ipamimigay nyo. Kaya nga, ang sinasabi ng Pangulo, wag maging duwag. Di ba? Ipaglaban naman yung atin. Hindi yung mismong isang senador, mga congressman, sila pa, yung mga sulusol. Kaya nga ang kakapal mga kaibigan sumasahod sa tax ng bayan tapos yung ipinagtatanggol, yung amo nilang maka-China, ang kakapal talaga. Pro-China ba? O duwag lang talaga? Hindi naman tayo dapat maging duwag sa karapatan natin. Tama. Diba? O ihileran nyo sa harapan ng bakbakang itong spokes ng Coast Guard at yung mayayabang na senador. So, ibig sabihin, pag nakipaglaban ka, o sinabi mo lang, yung karapatan sa West Philippine Sea, ano yan? Siya na pambabato mo sa gera? Doon sila Yun lagi ang gusto ng punto. Yun, dapat sabihin nyo, takutin nyo sa gera, takutin nyo sa gera. Dahil ayaw nyo ng gera, di ba? Mahina kayo. Kaya lagi sasabi ngayon nitong mga to. Maka-China. Ayaw natin ng gera. Huwag kayo maghamon ng gera. Mahina tayo. Hindi natin kaya. Same narrative. Correct. Same narrative. Yan din ang datingan ng mga Duterte, di ba? Kasi, again, ulitin natin dito, ang gusto ng Pangulo dito ay firm ang stance, pero diplomasya ang Correct. kailangan. Diplomasya. Hindi po nagpo-provoke na anuman ang gobyernong ito laban sa kaninong bansa, kahit saan bansa, kahit sa China.
Ayan mga kaibigan, malinaw naman po, di ba? Legal na atin po yan. Teritoryo po, lupain. Kumbaga parte ito ng Pilipinas. Ewan, kuha tayo ng mga kaibigan ng infographics para mas malinaw. Yan. Kita nyo mga kaibigan, yung mga bilog na puti dyan. Yan po ay isla. Nandyan po ang Kalayaan Island. Tapos kung mapapansin ninyo, sa dami ng bilog na yan mga kaibigan, may mga lumalagpas dito sa dilaw na linya na ito. Itong yellow lane. Okay? Ngayon mga kaibigan, ang Kalayaan Island Group ay lupa po yan. Itinuturin natin yung bahagi ng ating lupain, parang Luzon, Visayas o Mindanao. Ibig sabihin po, meron po munisipyo dyan. Ito ay isang munisipyo ng Palawan sa ilalim po ng PD 1596, yung binabanggit po kanina ni Attorney Claire. Yan po ay sa panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. ni Apulacay na nagsasabi, nagdedeklara na ang bawat isla ay atin po. Malinaw po yan atin bilang pag-aari ng bansang Pilipinas. Kasama dyan sa ating teritoryo. Ang linaw po, simpleng-simple naman po yan. Ngayon mga kaibigan, yung dilaw na linya dyan, yung yellow lane na yan, na nakapaikot sa mapa ng Pilipinas, yan po ang EEZ. Ang EEZ mga kaibigan, yan po yung sukat ng ating karagatan na nagsisimula sa ating pampang, dyan po sa baseline na yan, at abot hanggang 200 nautical miles. Kung ano yung aabutin ng 200 nautical miles, yan po yung atin. Ngayon mga kaibigan, ang nakakalito kasi dito minsan mga kaibigan, na ginagamit na naratibo ng mga maka-Chinang traidor, may mga parte po kasi dyan sa Kalayaan Island Group, tulad ng Pag-asa Island, na nasa loob ng ating 200 nautical miles, EEZ, at mayroon ding mga parte na lumalampas din po dyan. Napansin nyo mga kaibigan yung mga bilog, di ba? Sa dinami-dami ng mga bilog na isla dyan na nakapaloob sa ating EEZ, meron ding iba na lumalagpas mga kaibigan dyan sa EEZ natin. Pero kahit lumagpas po yan, atin pa rin po yan dahil sa pagiging teritoryo natin. Diba? Atin po yan kasama sa teritoryo Matagal na pong sinabi yan. Idineklara na po yan, matagal na. Kaya madami mga kaibigan yung galit dito sa sinabi ni Marcoleta na i-give up na lang. Ang KIG. Diba? Para madali. Diba? Para madali daw ay i-give up na natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Kaya naman mga kaibigan, pati si Senador Lacson nagulat sa mga pinagsasabi ni Marcoleta sa harap pa mismo ng Senado. Nagulat nga ako, kaya tapos na yung interpellation actually noon Kasi nauna ako mag-interpellate, tapos pagkatapos si Senator Marcoleta. Opo. Nung marinig ko yun, na i-give up na natin yung KIG, Kalayaan Island Group, doon ako nagulat. So, agad-agad, nag-raise uli ako ng kamay para makapagtanong muli. Para lang to set the record straight at saka to clear the air na mali yung sinabi ni Senator Marcoleta. Kaya tinanong ko, kasi alam mo, pinag-aralan namin yun doon sa Command and General Staff Course. Kasi lahat kami, bago kami ma-promote na full colonel, kailangan kaming kumuha ng kurso na yon, Command and General Staff Course. Kaya tinanong ko si Captain Pilar kung saan niya kinuha yung kanyang kurso na yon. Pareho lang kami, local lang kami, hindi kami Fort Bragg, hindi kami kung saang parte ng ibang parte ng mundo. So, curious ako noon kung pinag-aralan din nila yung kaso ni Tomas Cloma. Kasi sa amin, alalang-alala namin yun hindi namin makakalimutan na si Tomas Cloma, lawyer yun, adventurer, naglayag, may 10 tao, tapos na-discover nila yung Spratlys nung panahon na yun. Pinangalanan niya yon na Freedom Land. Kaya nga naging Kalayaan Island Group. Pagkatapos, itong inoccupy niya, siya naka-discover. So yun ang talagang nakatimo sa aming isipan. Kasi nga, mga sundalo kami So noong nabanggit niyang i-give up, doon ako hindi nakatiis. Nag-raise ulit ako ng kamay nga at nagtanong din ako. Kasi napakaliwanag yun sa international law. I'd like to believe na hindi niya minimin exactly yung sinabi niya. Pero napakaliwanag sinabi niya I-give up na lang natin para wala tayong problema. Ano ang interpretation ng pag sinabi i-give up natin? Di ba? I-give up, ibigay na lang. Para walang gulo. Baka nadula siya kasi hindi niya na kinontra noong nag-interpellate ako. Nandun pa siya noong nag-interpellate ako. Ina-expect ko nga magtatanong uli siya para kontra yung sinabi ko, pero he never did. Ako, I even commended Captain Pilar because he really stood his ground at talagang dinefend niya. Opo. Sabi niya, kami members ng armed forces, sumusunod kami at sinusunod namin what's legally ours. Yun ang gagawin namin. Ayon mga kaibigan, malinaw naman po yung pagkakasabi dito ni Senator Lacson.
Yung history, pinag-aralan, dokumentado, may batas. Atin, ang West Philippine Sea. Atin, yung mga isla dyan na gustong ipamigay at i-give up na lang ni Marcoleta. Atin ang Kalayaan Island Group. Atin ang West Philippine Sea. Kaya kahit anong palusot mga kaibigan nitong si Marcoleta, hindi mawawala sa kaisipan ng mga kababayan natin na kayo po ay isang maka-China. Ngayon mga kaibigan, kung gusto ni Senador Marcoleta na paniwalaan natin at maniwala ang taong bayan na sila po ay isang makabayan, abay kondinahin po ninyo ang China. Di po ba? At ipaglaban ang sariling atin. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.